Binaha na nga naging basurahan pa ang Parañaque. Tone-toneladang basurang mula sa Las Piñas, Pasay at Cavite ang naipon doon. Kaya ngayong mga tagalinis mukhang mapapa-overtime sa sangkaterbang kalat. At live mula sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, okay, anong amoy dyan? Kaya bang malinis yan lahat sa gabing ito? Halos sa 5 hanggang 6 na truck nga ang ginamit para mahakot yung mga basura dito sa dagat, dito sa Baclaran Channel. At gumamit nga sila ng backhoe para mapabilis ito, pero sa ngayon ay tumigil na, pasado alas 10 ng gabi yung sentro para magpatuloy sa araw ng bukas. Sandamakmak na basura ang bumungad sa Bay Area sa Baclaran Channel sa Parañaque. Puro plastic, styrofoam, kahoy at maging patay na hayop ang nakalutang sa dagat. Kaya doble kayod ang City Environment Office ng LGU ng Parañaque para linisin ang mga basura at maibalik sa maayos ang lugar. Ayon sa sentro, galing daw sa gitna ng dagat sa Manila Bay ang mga basura. Posible din sa ibang lugar galing ang mga ito, gaya ng sa Pasay, Las Piñas at Cavite. Narito ang pahayag ng hepe ng Parañaque Sentro. Kanina nagbulantang kami dito sa Parañaque. Ang utos, linisin kagad. Huwag na tayo magturuan kung kanino galing. Noong kasagsagan ng ulan ng weekend, umabot ng lampas tao ang tubig sa Proc 3, Barangay San Isidro. Kaya mga residente tulong-tulong na lumikas gamit ang lubid. Wala ring naisalba ang karamihan sa kanila. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang residente. Masasabi ko lang po sa mga nakaupo diyan, gumalaw-galaw kayo, imulat nyo po yung mga mata nyo. Kayo po mga nakahiga sa maayos, kami po ito nag-evacuate, hindi makatulog ng maayos. Nang humupa ang baha, makapal na putik naman ang ininda ng ilang residente. Ang iba, nanawagan na sana raw, bigyan sila ng pansin dahil ang pumping station daw nila, imbis na makatulong, naging daan pa raw para lalo silang lumubog sa baha. Wala rin daw silang natanggap na ayuda. Ang Parañaque LGU aminadong lumalala na ang sitwasyon ng pagbaha sa kanilang syudad, pero nagdedeklaging naman daw sila. Narito ang pahayag ni Parañaque Mayor Edwin Olivares. Main problem na talaga natin, kapag nag-high tide, hindi makalabas yung tubig. Kaya ang ginagawa natin, full dredging ng ating river. Continuous dredging natin, tag-init, tag-ulan, tuloy-tuloy ang dredging. Yun lang yung Pascual compound lang naman eh. Yun lang Pascual compound. Naipit kasi sila dun eh. Isa compound, na-develop yung paikot na compound rin, naipit sila, walang drainage na malabasan. Nag-negotiate ngayon ng city ng private property para gawa sila ng drainage doon. Yung Valley 2 naman, may portion tayo ng Valley 2 ng low-lying area doon at meron pang drainage na gagawin pa doon. Nasa 16.3 meters naman ang level ng tubig sa Marikina River. Ilang sa kanila kaninang alas 5 ng hapon. Kaya naman pinaligas na mga residente naninirahan sa mababang lugar. Sa modular tents na muna mananatili ang mga bakwit sa Marikina. Sa buong lungsod, higit 2,000 pamilya ang lumikas dahil sa taas, babang tubig sa Marikina River. Sa ngayon, meandered, dito kasi sa lugar kung nasaan ako ngayon, ay wala na yung mga member ng sentro, umalis na sila para magpatuloy nga sa araw ng bukas. Ang reason kaya biglangan dumami yung mga garbage dito sa dagat ay natanggal yung trash trap dahil nga nagkaroon ng high tide. Ito raw ay dahil din sa gawa ng dredging operation ng MMDA at kaya dumami raw ang mga basura at nagsusulan dagat nga ng basura itong Baclaran Channel. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Gary De Leon. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.